Welcome to Donmar TV News Channel. Now, sino-sino ang mga bumubuo sa grupo na ito na nagsusulong kay Mayor Sara na tumakbo sa 2022 national elections? Sila ang bumubuo sa hugpong para kay Sara movement ay mga opisyales at miyembro rin ng regional party na hugpong ng pagbabago. Sa paglulunsad ng naturang citizens movement, nanumpa ang mga opisyales ng HPS kung saan ang chairman ay si Atty. Anthony Del Rosario na tagapagsalita rin ng hugpong ng pagbabago. Si Deputy House Speaker Bernadette Herrera naman ang nagsilbing Secretary General ng HPS. Naniniwala ang grupo na dapat pa rin tumakbo bilang Pangulo ang alkalde sa kabila na naging pahayag na ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo dahil sa desisyon ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na sumabak na sa vice presidential race sa 2022 national elections. Kami po ay naniniwala sa kanyang abilidad. Napakita na po niya as Mayor of Davao City na very independent-minded po siya. Lahat po ng mga magandang programa ni former Mayor Digong, kanyang ipinatuloy at ang iba naman po ay tinigil din niya. So talagang may sariling pag-iisip po siya, number one. Number two po, naniniwala po kami sa kanyang strong will and also we believe that she is a refined version of her father. Umaasa ang grupo na ikokonsidera ng alkalde ang kanilang panawagan na tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa darating na halalan. Nauna nang tinanggihan ni Mayor Sara ang pagtakbo sa pagkapangulo dahil sa kasunduan nila ng kanyang ama na iisang Duterte lamang ang tatakbo para sa national elections. Hindi sang-ayon si Vice President Leni Robredo sa naging reaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa naging IATF meeting noong September 7. Binulyawan ng kalihim ang ilang doktor dahil sa naging rekomendasyon ng mga ito na magpatupad na muna ng ECQ sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19. Sa kanyang programa sa radyo, iginiit ni Robredo na karapatan din ng mga doktor na ipahayag ang kanilang saloobin lalo na't sila ang nangangalaga sa mga may sakit at nangunguna sa laban sa pandemya. Para sa pangalawang Pangulo, mas maiging huwag na lang dumalo ang kalihim sa IATF meetings kung ayaw nitong makarinig ng salungat na opinyon. Wala ka namang karapatan na mag-react the way na si Secretary Roque did. Diba? Kasi kaya nga may IATF para mapakinggan lahat. Kung hindi ka agree, okay naman sabihin mo hindi ka agree, pero wala kang karapatan na mambuli, mambastos. Giit ni Robredo, dapat ay maging bukas sa iba't ibang suhestyon ang gobyerno. Pag pinuna mo, magagalit. Yes, ma'am. Dapat sana bukas sa contrary opinion para nahahanapan ng solusyon. Opo. Parang sinasabi ni Secretary Roque na yung opposition daw gusto mag-fail ang government. Hindi ba kalokohan? Pag nag-fail yung government, pati opposition damay. Kung merong namumulitika sila yun. Kasi sino ba naman mag-wish na tumagal pa to? Pero ayaw nila makinig. Bago nito, humingi na ng paumanhin si Roque sa anyay mga na-offend sa kanyang pagdaramdam. Ngunit nanindigan ang palace official na kailangan din anyang pakinggan ang mga manggagawang mawawalan ng trabaho kapag ipinatupad ang hard lockdown. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na puputulin ang mga transaksyon ng gobyerno sa Philippine Red Cross. Ito ay kung hindi papayag ang PRC na isang independent and autonomous non-governmental organization na magpa-audit sa Commission on Audit. Ayon sa Pangulo, susulatan niya si COA Chief Michael Aguinaldo upang formal na hilingin ang pag-audit sa PRC. Ngayon kung ayaw mo, mapipilitan akong totally disassociate with you. I will stop government, the national government and all, from having transaction with you in any manner. Wala akong pakialam, hindi ako magbigay ng pera sa iyo. Saka, as far as I'm concerned, Red Cross does not exist. And you can create a controversy there or a crisis. I do not mind because I said I am on the right track. Either you submit on auditing procedure or we quarrel. Pag mag-quarrel, do your worst because I will do mine.
Ayon kay Senator Richard Gordon, nakasalalay sa Pangulo kung nais nitong itigil ang ugnayan sa PRC. Anya, ang pagbatikos umano ng Pangulo sa samahan ay upang i-distract ang publiko sa ginagawang pagsisiyasat sa pagbili ng administrasyon ng pandemic supply. Arlene, bakit daw hindi nakadalo si Yang at ano ang plano ngayon ng komite? Aga, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, nakatakdaan niya silang magkita ni Yang nitong umaga. Ngunit biglaan niyang tumaas ang blood pressure nito. Kaya inabisuhan na lamang umano ng kanyang doktor si Yang na manatili sa bahay. His blood pressure had suddenly shot up. And for that reason, he was advised by his doctor to just stay at home. Apparently, because of the proceedings, his health has been affected, Your Honors. Kanya si Fortun na magpadala ng medical certificate bilang pruweba, pero nanindigan si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Richard Gordon na dapat dumalo si Yang. Inatasan ni Gordon ang abogado ni Yang na padaluhin ito ngayong araw virtually. No, we're not going to give him a free pass. He can appear. He's not under pressure there. He's in Davao where he's comfortable. He can bring his doctor if he wills, and we want to see him. You know, that always occurs. When somebody's under investigation, they come in a wheelchair, show their picture, and they cannot appear. Samantala, Aga, naka-house arrest naman ang direktor ng Pharmaly na si Lincoln Ong dahil kasalukuyan pa rin itong positibo sa mild COVID-19. Nagpasaring naman si Senator Gordon kay Executive Secretary Salvador Medialdea at sinasabing hindi dapat ito manisi at ginagawa lamang nila sa Senado ang kanilang trabaho. Aga, sa ngayon nagpapatuloy pa ang ika-6 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at ating aantabayanan kung lalabas o a-attend na si Michael Yang dito sa pagdinig. Why is the President spending time and resources digging up dirt in senators when there is much to address regarding the government's COVID response, and he even extended the state of emergency? Unang-una, wala pong hupa ang ating COVID response. Nakikita niyo naman po, pataas ang ating mga nababakunahan at sa Metro Manila, nasa 60% na po tayo ng nabakunahan ng second dose. So wala pong hupa yan. Pero importante naman po na panindigan ng Presidente ang gobyerno, ang mga taong gobyerno, lalong-lalo na kung sa tingin niya po ay wala naman po mga pagkakasalang nagawa. Kung meron po talagang korupsyon dito, sampahan na lang po natin ng kaso at hayaan natin ang ombudsman na magdesisyon dahil kapag merong ebidensya, masasampahan naman po yan ng kaso gaya ng mga nangyari doon sa mga ibang tao na meron talagang involvement sa padarambong gaya ni Mrs. Napoles. He says there is no corruption in the Pharmaly deals. Why doesn't he just let the probe continue since there will be nothing to discover? What is he worried about that he has to attack senators? Trish, ang sinasabi lang ng Presidente, yung mga taong dumadalo sa pagpupulong, kasama po dyan ang DOH Secretary, kasama po dyan ang vaccine na SAR, kasama po dyan ang testing SAR. Yung oras na nauubos sa pagdalo ng mga pagpupulong nito ay oras na dapat na ginugugol sa COVID. So, Trish, kaya nga po naatatanggal ang oras at atensyon ng ating mga opisyalis na nakatutok sa COVID ay dahil sa mga pagpupulong nito. Now, mapipigil ba ho ng Presidente? Hindi po. Kasi nga po, independyente ang Senado. So, hindi rin po tama yung premise na inyong tanong kung bakit gusto niyang pigilin yan dahil wala po yan sa kontrol ng Presidente. Ang pakiusap lang, nasa gitna pa po tayo ng pandemya, hayaan natin yung mga taong talaga namang silang mga nakatutok sa COVID ay magawa ang kanilang mga katungkulan. What does the palace say about a report that savings from projects that were discontinued because of the pandemic were used to fund infrastructure projects and not COVID response programs? Why did the admin use contingent funds for infrastructure projects that had nothing to do with COVID? Similar question with Ivan Mayrina ng GMA News. Now, unang-una po, sa ating batas, ang savings po ay po pwede talagang magastos sa ibang mga kadahilanan provided ito po ay sa kaparehong departamento. Ito po yung naging desisyon na ng ating
Supreme Court doon sa tinatawag na disbursement acceleration na program nung nakalipas na administrasyon. Na wala po akong personal na nalalaman na mga hindi nagastos na pondo na napunta sa infrastructure na hindi po related sa COVID. Ang alam ko po, marami tayong mga infrastructure gaya ng mga makeshift hospitals, no, na tinatayo para pa nga po maparami yung ating mga bed capacity pagdating po sa mga pasyente ng COVID. So po pwedeng maging infrastructure projects po yan pero related po sa COVID.